Julia, kailangan kong makahanap ng isang mas mahusay kaysa sa iyo. Ang boses niya ay kasing talim ng kutsilyo. Iyon ay sa kalsada ng taglamig sa Roma, kung saan ang 5 gradong lamig ay hindi kailanman maihahambing sa nakatatak na lamig na naramdaman ko noong sandaling iyon. Nang balikan ko ang aking sarili na gumuho, natuklasan ko na ang pagtataksil na iyon ang naging pinakamalaking pagbabago sa direksyon ng aking buhay. Ako si Julia, galing sa Roma, Italia. 4 na taon na ang nakalipas, inakala kong natagpuan ko na ang aking tahanan sa buhay. Kasama ang kasintahan kong si Marco, nag-ipon kami ng pera para sa kasal sa loob ng 4 na taon at handa na kaming simulan ng aming bagong buhay. Ngunit bago ang kasal, iniwan niya ako sa pinakamalupit na paraan at tinangay pa ang lahat ng pinagsamahan naming ipon. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, gumawa ako ng nakakabaliw na desisyon, lumipad patungong Pilipinas. Sa tanawin ng Pag-asa View of Hope deck sa itaas ng isang mataas na gusali sa Maynila, isasabit ko ang isang gintong kandado ng pag-asa, Lock of Hope. Nagdarasal na bigyan ako ng kapalaran ng isang bagong simula. Hindi ko alam na ang kandadong iyon ang talagang magpapabago sa aking buhay. Ngayon, pakinggan natin ang kwentong ito tungkol sa pagtataksil, pag-asa at himala. Matapos ang pagkalansag, ako ay tuluyang bumagsak. Ang paggising sa bawat umaga ay isang pasanin. Ang taglamig sa Roma ay partikular na mahaba at malamig. Ang aking apartment ay parang isang iglo, walang anumang init. Ang mundo ay patuloy na umiikot. Tanging ako lang ang huminto sa lugar. Habang naghahanda ang iba ng mga regalo sa Pasko at nagpaplano ng maiinit na pagtitipon ng pamilya, ako ay nakasiksik sa isang sulok ng silid, binura ang salitang kinabukasan sa aking buhay. Ito ang bigat ng pilat na iniwan ng pagtataksil. Nais ko lang mamuhay ng normal ang simple ngunit tiyak na kaligayahan na sinasabi ng iba. Iyon lang ang tanging hiling ko. Gumising sa umaga at makita ang mukha ng minamahal. At sa gabi ay umupo sa isang mainit na hapagkainan. Nagkukuwento ng mga pangyayari sa araw. Ngunit maging ang simpleng pangarap na ito ay nagkalat. Ang paglabas ng bahay ay nagbigay sa akin ng takot. Natatakot akong makasalubong sa kalye ang masasayang mag-asawa na nakangiti. Ang kanilang tawanan ay parang matatalim na lumilipad patungo sa akin. Ang iba ay naniniwala sa walang hanggang pag-ibig. Ngunit ang aking 7 taon ay naging kasinungalingan sa isang iglap. Hindi na ako makapaniwala sa anuman. Umiiral ba talaga ang sinseridad ng isang tao? Nagsimula akong mag-alinlangan. Isang araw, dumating ang matalik kong kaibigan, si Sofia. Tinulak niya ang sarado kong pinto at pumasok, hinawakan ang aking kamay at pilit akong inangat, pinagluto ako ng tsaa. Julia, hindi ka na maaaring manatiling ganito. Kung ikaw ay babagsak, ang mga nagmamalasakit sa iyo ay babagsak din. Ang tingin ni Sofia ay matatag, ngunit ang sinseridad na nilalaman nito ay nag-aapoy. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinaharap niya ako sa katotohanan. Tingnan mo, Julia. Habang nagtatago ka rito, si Marco ay masarap ang buhay. Maaaring maawa sa iyo ang iba, ngunit ikaw mismo ang kailangang mamuhay sa sarili mong buhay. Ang linyang iyon ay parang martilyo na tumama sa aking ulo. Habang ako ay nagdurusa rito, ang lalaking iyon ay walang pakialam na namumuhay at masaya pa kasama ang ibang babae. Ang katotohanan ito ay nagdulot ng galit sa akin. Hindi na ako maaaring magtago ng kaawa-awa. Nagpatuloy si Sofia. Julia, hindi ba natatakot kang kaawaan ka ng iba? Ngunit habang nagtatago ka, mas lalo kang lumiit. Ingdes samdade da mind. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Nagtingin ako ng mga video sa internet, matapos laktawa ng ilang mga clip. Isang video tungkol sa paglalakbay sa Pilipinas ang lumabas. Ang skyline ng Maynila sa gabi. Maraming mga kandado ang nakasabit doon. Ang mga tao sa video ay masayang nakangiti matapos magsabay. Itinigil ko ang video at pinanood itong muli mula sa simula. Ang mga magkasintahan ay inuukit ang kanilang mga pangalan sa mga kandado, magkahawak kamay, nangangako ng walang hanggang pag-ibig at pagkatapos ay inihahagis ang susi patungo sa Manila Bay. Para sa akin na nawalan ng pag-ibig, ang kandado ng pag-asa ay parang nangiinsulto, ngunit kasabay nito, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na sinag ng pag-asa. Bigla akong nag-isip, siguro roon ko mababawi ang nawala kong pag-ibig, roon ko maisasabit ang aking bagong buhay. Buong gabi akong naghahanap ng mga video tungkol sa Pilipinas.
Ang mga kalye ng Maynila, Rizal Park, ang makasaysayang Intramuros, ang abalang Quiapo lahat ay iba sa Roma. Bago ngunit mainit, puno ng sigla at galaw. Kinabukasan ng umaga, nagpasya ako. Pupunta ako sa Pilipinas. Sa Roma, hindi ko mabubura ang mga bakas ni Marco. Saan man ako magpunta, iyon ang mga kalsadang nilakaran namin. Saang kapehan man, iyon ang mga upuan kung saan kami umupo. Upang makawala sa mga alaala na ito, kailangan kong pumunta sa isang ganap na bagong lugar. Pumunta ako sa bangko, kinuha ang naipon kong pera bukod pa sa wedding fund. Ito ay umabot ng humigit kumulang 70,000 New Taiwan dollars in convert sa mga 120,000 Philippine pesos, pera na matagal kong pinaghirapan sa loob ng 4 na taon. Dapat sana'y gagamitin ito para palamutihan ang aming bagong bahay ni Marco. Ngunit ngayon, akin na ang pera at ito ang magiging pondo ko para sa isang bagong simula. Nang sabihin ko kay Sofia na pupunta ako sa Pilipinas, nagulat siya. Julia, nababaliw ka ba? Napakalayo ng Pilipinas. Ano ang gagawin mo roon? Hindi ka naman marunong magtagalog. Ngunit nakapagdesisyon na ako. Sofia, hindi na ako pwedeng manatili sa Roma. Dito, bawat araw ay naaalala ko si Marco. Natatakot akong makita siya sa kalye. Natatakot akong kaawaan ako ng mga kaibigan. Gusto kong magsimulang muli sa isang ganap na bagong lugar. Bumuntong hininga si Sofia. Pero napakalayo ng Pilipinas. Marami namang lugar sa Europa na pwede mong puntahan. Paano ang Paris o Milan? Umiling ako. Hindi pwede, Sofia. Ang Europa ay puno ng mga lugar na pinuntahan namin ni Marco. Saan man ako magpunta, maaalala ko ang mga alaala na iyon. Gusto kong pumunta sa isang ganap na naiibang mundo. Ang Pilipinas ay lugar na hindi ko pa napupuntahan at walang koneksyon kay Marco. Sa huli, tumango si Sofia. Sige, Julia. Masaya akong nagdesisyon kang gumawa ng isang bagay. Pumunta ka sa lugar na gusto mong puntahan at taya sa iyong bagong buhay. Ngunit mag-ingat ka. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga kapag mag-isa ka sa ibang bansa. Niyakap ko si Sofia. Salamat, Sofia. Kung hindi dahil sa kaibigan na tulad mo, hindi ako makakabangon. Inclusi di sentamando din nga nemasitaman na betamasitaman din na agunisa. Isang linggo bago umalis, huling beses akong naglakad sa lumang bahagi ng Roma. Nakita ko ang isang maliit na tindahan ng mga souvenir at pumasok ako, naghahanap ng mga kandado na iba't ibang kulay. Pinili ko ang ginto. Ang ginto ay sumisimbolo ng init at isang bagong simula. Sinabi ng may-ari ng tindahan na pwedeng mag-ukit ng mga salita sa kandado. Nag-isip ako at humiling na iukit niya ang bagong simula, wagas na pag-ibig, new beginning, pure love. Tumango ang may-ari at maingat na inukit ang mga salita. Ang mga salita ay maliit ngunit malinaw. Matagal kong tinitigan ang kandadong iyon. Sa maliit na kandadong ito, inilagay ko ang lahat ng aking desperadong hiling. Hindi ito ang perpektong simula, ngunit naniniwala ako na ang simula na ito ang magliligtas sa aking buhay. Pagdating ng araw ng pag-alis, naghatid sa akin ang aking mga magulang sa paliparan. Patuloy na lumuluha ang aking ina. Julia, bumalik ka ng malusog. Basta masaya ka, ayos lang sa akin. Hindi nagsalita ang aking ama, ngunit mahigpit niya akong niyakap. Sa kanyang yakap, pumatak ang mga luha na matagal kong pinigilan. Tay, magiging masaya ako. Huwag kayong mag-alala. Sumakay ako na eroplano at tiningnan ang tanawin ng Roma sa bintana. Ito ang lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Ang lugar kung saan ako namuhay ng 7 taon kasama si Marco. Ngunit ngayon, iiwan ko ang lahat. Lumipad ang eroplano. Nagsimula ang 15 oras na mahabang paglipad. Kinuha ko ang gintong kandado mula sa aking bag. Matagal itong tinitigan sa aking palad. Ang kandado bang ito ay talagang magdadala sa akin ng bagong buhay? Bagamat may pangamba, puno rin ako ng pag-asa. Ang nakaupo sa tabi ko ay isang Filipino na lalaki, nasa katanghaliang gulang, na umuuwi sa Pilipinas. Naglakas loob akong makipag-usap sa kanya. Tinanong ko siya tungkol sa Azure Heights. Masaya siyang ngumiti at nagkwento. Napakaganda talaga ng gusali, lalo na kapag pumunta ka sa gabi. Matatanaw mo ang buong Maynila. Napakasaya ng mga taong nagsasabit ng mga kandado roon. Siguradong makakagawa ka rin ng magagandang alaala. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng higit pang pag-asa. Hindi lang iyon isang gusali, kundi isang espesyal na lugar na nagtataglay ng mga pangarap ng mga tao, lalo akong nasabik. Pagkatapos ng 5 oras na paglipad, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport na iya. Nagbukas ang pinto ng eroplano at pumasok ang hangin ng Pilipinas sa aking baga.
Huminga ako ng malalim. Ang banyagang hangin, ang banyagang wika, ang banyagang kapaligiran, lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kalayaan at paglaya. Tila may bagong enerhiya na ibinuhos sa aking walang laman na puso. Matapos ang imigrasyon at pagkuha ng aking bagahe, lumabas ako sa paliparan at nagtungo sa terminal ng bus para sumakay sa bus patungong Maynila. Mula sa bintana ng bus, nakita ko ang mga kalsada ng Pilipinas, puno ng sigla at galaw, ibang-iba sa katahimikan ng Roma. Tinanggap ko ang tanawin sa bintana, nangakong pupunta agad sa Azure Heights bukas at isasabit ang kandado. Pagdating sa hotel at pag-aayos ng aking bagahe, ang gintong kandado sa aking backpack ay nakalagay doon na parang pinakamahalagang kayamanan. Bago matulog, kinuha ko ang kandado at matagal na tinitigan sa aking palad. Ngayon, ang tanging natitira ay gawing katotohanan ang pangarap na nakaukit sa kandado. Ang pag-asa na iwanan ang nakaraang sakit at magsimula ng bagong buhay ay pumuno sa aking dibdib. Maaga akong nagising kinabukasan. Ang sikat ng araw sa Maynila na pumapasok sa bintana ay mainit, ibang-iba sa malamig na araw sa Roma. Nagmamadali akong naghanda. Ang aking patutunguhan ngayon ay ang Azure Heights. Tinanong ko sa kahera ng hotel ang direksyon patungo sa gusali. Ang tauhan ay magiliw na nagpaliwanag ng ruta ng LRT, MRT at isinulat pa sa papel sa wikang Filipino. Mahigpit kong hawak ang papel at naglakad patungo sa istasyon ng LRT. Ang sistema ng tren ng Maynila ay medyo komplikado, ngunit ang mga tao ay napakabait. Sa tuwing naliligaw ako, may lalapit at tutulong, nagpapaliwanag ng direksyon sa kanilang simpleng Ingles. Naantig ako sa kanilang kabaitan. Sa wakas, dumating ako sa Azure Heights. Ang tanawin sa harap ko ay hindi inasahan, mas maganda pa kaysa sa nakita ko sa internet. Sa ilalim ng malinaw na kalangitan ng taglagas, maraming mga kandado ang kumikinang sa sikat ng araw. Narinig ko ang bulungan ng mga magkasintahan at ang tawanan ng mga pamilya na dala ng hangin. Nakatayo ako sa gitna ng aura ng kaligayahan na ito, pansamantalang nakalimutan ang aking sakit. Kinuha ko ang gintong kandado na mahigpit kong hawak at pinili ang pinakakita na rehas, ang lugar na pinakasisikatan ng araw. Isinabit ko ang kandado. Sa sandaling iyon, uminit ang aking mga mata. Hindi iyon luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat dahil sa pagdaan sa pagtataksil, muli akong nakaramdam ng pag-asa. Hiling ko na makahanap ako ng bagong pag-ibig. Bigyan mo ako ng isang matatag na buhay na hindi na muling guguho. Taos-puso akong nanalangin. Ang panalangin na iyon ay walang galit kay Marco o pagnanais na maghiganti, kundi isang wagas na hiling na mahanap ang sarili kong kaligayahan. Kinuha ko ang susi ng kandado at tumingin sa direksyon ng Manila Bay. Sa malayo, makikita ang lawak ng dagat. Buong lakas kong inihagis ang susi. Lumipad ang susi sa hangin at nawala sa paningin. Hindi na ako lilingon. Matapos ang oras ko sa Azure Heights, nilibot ko ang bawat sulok ng Maynila. Naglakad ako sa mga kalye ng Intramuros, kumain ng masarap na pagkain sa mga abalang pamilihan. Sa kauna-unahang pagkakataon, natikman ko ang adobo, sinigang, puto bumbong at halo-halo. Lahat ay bago at nakakatuwa. Ang mga Filipino ay talagang napakabait. Sa tuwing naliligaw ako, may tumutulong. Kapag humiling akong kumuha sila ng larawan ko, masaya silang pumapayag. Sa isang kainan, nang hindi ko alam kung paano umorder, tinulungan nila akong magrekomenda. Ang maliliit na kabaitang ito ay nagtipon-tipon at unti-unting nagpagaling sa aking puso. Sa pangatlong araw ng aking paglalakbay, binisita ko ang National Museum of the Philippines. Maraming turista na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Nagrenta ako ng isang Filipiniana. Kauna-unahang beses akong nagsuot nito. Napakaganda at elegante. Habang ako ay nagsiselfie at nag-enjoy, tumunog ang aking telepono. Si Sofia iyon. Kinuha ko ang tawag. Julia, kumusta ka? Paano ang Pilipinas? Maganda talaga rito, Sofia. Ang mga tao ay mabait at masarap ang pagkain. Pakiramdam ko tama ang desisyon ko. Sandaling huminto si Sofia at pagkatapos ay maingat na nagsalita. Julia, may kaibigan akong nagsabi na parang nakita raw niya si Marco sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, lumubog ang aking puso. Ang pagtataksil na inakala kong nalimutan ko ay bumalik na parang isang tsunami. Ano? Si Marco sa Pilipinas? Imposible. Desas ka rin niya naso na nasam. Iyon din ang naisip ko. Siguro nagkamali lang siya ng tingin. Hindi naman ganoon karami ang mga taga-Italia sa Pilipinas. Malamang, kamukha lang. Huwag mo nang masyadong isipin. Ngunit nag-alala na ako.
Sinundan ba ako ni Marco sa Pilipinas? O baka nagbakasyon sila ng babae niya? Paano kung makasalubong ko siya? Matapos ang tawag, hindi na ako mapakali. Tumigil ako sa paglilibot at bumalik sa aking tinutuluyan, humiga sa kama at tinitigan ng kisame. Lumutang ang mukha ni Marco sa aking isip. Nakita kong muli ang sandaling iyon nang malamig niya akong itulak palayo. Ang pagpapakasal sa babaeng tulad mo ay sisira sa buhay ko. Ang linyang iyon ay muling umalingaw-ngaw sa aking tainga. Umiling ako. Hindi. Hindi ako maaaring malunod muli sa alaalang iyon. Nandito ako para sa isang bagong simula. Si Marco ay isang tao na nawala na sa aking buhay, ngunit hindi iyon madali. Kapag lumutang na ang alaala, mahirap itong burahin. Hindi ako nakatulog nung gabing iyon, nagkaroon ako ng masamang panaginip. Napanaginipan kong pinagtatawanan ako ni Marco at ng babae niya. Kinabukasan ng umaga, pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko. Nagkamali lang ang kaibigan ni Sofia. Malamang, si Marco ay nasa Roma at namumuhay ng isang buhay na walang koneksiyon sa akin. Hindi ko nahahayaang sirain ng lalaking iyon ang aking mahalagang paglalakbay. Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay. Naglakad ako sa Quiapo at pumasok sa isang tindahan ng kosmetiko. Napakaraming uri ng kosmetiko sa Pilipinas. Ang tindera ay magiliw na nagpaliwanag ng mga produkto. Bumili ako ng ilang regalo para sa aking ina at kay Sofia. Sa ikapitong araw ng aking paglalakbay, nasanay na ako sa buhay sa Pilipinas. Kabisado ko na ang ruta ng LRT at natutunan ko na ang simpleng pagbati sa Tagalog. Kumusta? Salamat, masarap. Kapag umorder ako sa isang kainan gamit ang Tagalog, nagulat ang mga tauhan at pinuri ako, wow, ang galing mong magtagalog. Saan mo natutunan? Nakaramdam ako ng malaking tagumpay. Sa ikasampung araw ng aking paglalakbay, nakaupo ako sa isang parke sa tabi ng Manila Bay. Napakaganda ng paglubog ng araw. Ang tubig ng dagat ay namula. Bigla kong naunawaan, sa loob ng 10 araw, hindi man lang ako umiyak. Sa Roma, gabi-gabi akong umiiyak, nababasa ang aking unan, ngunit sa Pilipinas, iba. Paggising ko sa umaga, puno ako ng pag-asa. Saan ako pupunta ngayon? Ano ang kakainin ko? Sino ang makikilala ko? Lahat ay bago at masaya. Ang kagalakan na nawala sa aking buhay ay muling namumulaklak dito. Maaaring sabihin ng iba na ang paglalakbay ay pagtakas lamang. Ngunit para sa akin, ang paglalakbay na ito ang pinakatotoong pagpapagaling. Habang tinitingnan ko ang Manila Bay, nagdesisyon ako. Kahit bumalik ako sa Roma, hindi na ako ang dating ako. Hindi ako magpapatalo sa pagtataksil ni Marco at mamumuhay akong may pananampalataya sa sarili. Ngunit ang kapalaran na magpapabago sa aking buhay ay hindi pa nagsisimula. Ang tunay na pagsubok ay naghihintay sa akin sa huling araw ng aking paglalakbay. Pumasok ang paglalakbay sa ikalawang linggo. Papalapit na ang huling araw. Hindi ako makatulog dahil sa lungkot. Nais kong manatili pa ng mas matagal, ngunit hindi ko maaaring kanselahin ang tiket. Sa umaga ng huling araw, nag-check out ako sa hotel at nag-ayos ng aking bagahe. Sa aking backpack ay may maliit na bag kung saan nakalagay ang kandado. Kahit na walang laman, napakahalaga nito. Ito ang patunay ng aking hiling sa Azure Heights. 2:00 ng hapon, sumakay ako sa bus patungong Paliparan. Umupo ako at tiningnan ang mga gusali ng Maynila sa labas ng bintana. Unti-unting lumalayo, lumalabo sa aking paningin. Nangako ako na babalik ako. Tahimik sa bus. Pagod ako. Ang pagkapagod mula sa 2 linggong paglalakbay ay umaapaw. Pumikit ako at nahulog sa malalim na tulog. Gaano katagal? Nagulat ako nang marinig ang anunsyo na dumating na ang bus sa Paliparan. Nagmulat ako ng mata. Kinukuha na ng mga pasahero ang kanilang mga bagahe. Agad kong hinanap ang aking maliit na backpack sa ilalim ng upuan, ngunit wala ito. Agad na nanlamig ang dugo sa aking buong katawan. Saan ko nailagay? Naiwan ko ba ito nang bumaba ako sa naunang hihintuan? Sinuri ko ang paligid ng upuan at ang lalagyan ng bagahe ng ilang beses, ngunit wala ang aking backpack. Nasa backpack ko ang aking pasaporte, wallet at tiket. Lahat ng akin ay nasa loob. Nataranta ako. Blanko ang aking isip. Wala pang 3 oras bago umalis ang eroplano. Ngayon, ang kawalan ng pasaporte ay nangangahulugang makaligtaan ang eroplano. At mas masahol pa, nangangahulugang mas stranded ako sa banyagang Pilipinas. Mas malaking bangungot ito kaysa sa pagtataksil sa Roma. Nilukob ako ng kawalan ng pag-asa. Tumakbo ako patungo sa driver at nagpaliwanag. Manong driver, nawawala po ang bag ko. Nasa loob po ang pasaporte ko. Tulungan niyo po ako.
Nagpakita ng pag-alala ang driver. Miss, aalis na po ang bus para sa susunod na ruta. Hindi po kami agad makakabalik. Baka naiwan niyo po sa huling babaan? Ang sinabi ng driver ay lalo akong pinangambahan. Sa bawat galaw ng bus, mas mahirap nang mahanap ang bag ko. Bumaba ako sa bus at naupo. Ang abalang Ninoy Aquino International Airport ay nasa aking harapan. Napakaraming tao ang nagsisimula o nagtatapos ng kanilang paglalakbay ng may ngiti. Tanging ako lang ang nawalan ng lahat at umiiyak. Ang aking hiling para sa isang bagong buhay na sinabit sa Azure Heights ay naging isang nakakatakot na pagkabigo sa isang iglap. Ito ang pinakamasamang sandali na naranasan ko. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na nakalimutan ko sa pagdating sa Pilipinas ay lubusang bumagsak sa akin sa pagtatapos ng pinakamasayang paglalakbay. Naupo ako sa sahig ng airport lobby. Tinitingnan ako ng mga tao sa paligid, ngunit wala akong pakialam. Muli akong gumuho. Wala akong pasaporte kaya hindi ako makakasakay ng eroplano. Hindi ako makakaalis sa Pilipinas. Nawala ang wallet ko, hindi ako makakapag-hotel. Ano na ang gagawin ko ngayon? Naalala ko ang pagtataksil ni Marco sa Roma. Noon, emosyonal na kawalan ang naramdaman ko. Ngayon, ito ay isang tanong ng kaligtasan mismo. Mas nakakatakot at mas walang pag-asa. Pumikit ako at muling inalala ang pangako na nakaukit sa aking puso. Hindi ako pwedeng bumagsak ng ganito. Pinunasan ko ang aking luha at tumingin sa paligid. Ano ang magagawa ko? Kailangan ko mag-ulat sa pulis. Kailangan ko makipag-ugnayan sa embahada. Nakita ko ang information desk at nagpaliwanag sa tauhan. Ang tauhan ay nagpahayag ng panghihinayang, ngunit ang sitwasyon ng pagkawala ng pasaporte ng isang dayuhan ay lampas sa kanilang kakayahan. Miss, mag-ulat po muna kayo sa pulis. Pagkatapos, makipag-ugnayan kayo sa embahada. Ang pagpapalit ng pasaporte ay aabuti ng oras, mga 1 linggo po. 1 linggo? Mas lalo akong nawala ng pag-asa nang marinig ko iyon. Kailangan kong manatili sa Pilipinas ng 1 linggo. Wala na akong pera. Paano ako mabubuhay? Nag-ulat ako sa pulis. Mabait ang pulis ngunit hindi nagbigay ng pag-asa. Miss, mahirap pong mahanap ang mga nawawalang gamit sa bus ng paliparan. Malamang po ay kinuha na ng iba pero gagawin po namin ang aming makakaya. Isang boseng mangaya bay na Isabay dise bay ba. Naupo ako sa upuan sa labi ng paliparan, nalukob ng kawalan ng pag-asa. Humihip ang oras. 2 oras at kalahati na lang bago umalis ang eroplano. Natakot akong mawalan ng lahat dito at maging undocumented immigrant sa Pilipinas. Bakit kailangang subukin ako ng buhay ng paulit-ulit? Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit sa akin. Nakasuot siya ng malinis na uniforme at sa dibdib niya ay may nakasabit na ID na may nakasulat na Airport Customer Service Center. Maingat siyang nakipag-usap sa akin. Ayos ka lang ba? Mukhang may nangyari. Inakala kong may iba siyang itatanong at kinabahan ako. Ngunit ang kanyang tingin ay puno ng pag-aalala at sinseridad. Nawala ang pasaporte ko. Naiwan ko sa bus. Hindi ko mahanap. Aalis ang eroplano sa loob ng 2 oras at kalahati. Nauutal ako. Tumango siya. Ako si Javier. Tauhan ako ng Customer Service Center ng Paliparan. Bagamat tapos na ang oras ng trabaho ko, gusto kitang tulungan. Simulan natin sa pag-aayos ng sitwasyon ng paunti-unti. Ang kalmado na boses ni Javier ay nagpagaan ng aking loob. Detalyado kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Saan ako nagmula, anong bus ang sinakyan ko, saan ako umupo, at saan ko inilagay ang bag. Maingat siyang nakinig at agad na kinuha ang walkie-talkie. Kinontak ang isang lugar. Makikipag-ugnayan ako sa kumpanya ng bus para kumpirmahin kung may nakita silang bag. Tiningnan ko siya at nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na katiwasayan. Matapos ang pagkalansag, nagduda ako sa lahat ng tao sa mundo. Ngunit ang tingin ng banyagang Filipino na lalaking ito ay wagas. Naramdaman ko ang kanyang taos-pusong hangarin na tumulong. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Ang linyang iyon ay parang isang maliit na kandila na kumikinang sa dilim para sa akin. Pinunasan ko ang aking luha at tiningnan siya. Pero malapit na ang oras ng eroplano at isa akong dayuhan. Ayos lang, madalas itong mangyari sa Pilipinas. Makikipag-ugnayan kami sa kumpanya ng bus at hahanapin namin ng paraan para makatulong ang service center. Agad na kumilos si Javier.
Kinontak niya ang kumpanya ng bus at detalyado siyang nagbigay ng update sa akin. Dumating na sa huling hihintuan ang driver ng bus at naghahanda na para sa susunod na biyahe. Wala pa ring ulat na nakahanap ng bag. Muli akong lumubog sa kawalan ng pag-asa, ngunit dahil sa kalmado ni Javier, hindi ako tuluyang gumuho. Ang presensya niya sa tabi ko ay malaking ginhawa na. Muling kinumpirma ni Javier ang ruta kung saan nawala ang bag at mahigpit na hiniling sa kumpanya ng bus na muling suriin. Bagamat tapos na ang oras ng trabaho niya, hindi pa rin siya umalis at patuloy siyang tumutulong sa akin. Naramdaman ko ang magkahalong damdamin ng paghingi ng paumanhin at pasasalamat. Javier, pasensya na talaga at salamat. Hindi ka ba dapat umuwi na? Ngumiti siya. Ayos lang, medyo flexible ang oras ko at hindi ko pwedeng iwanan ka sa ganitong sitwasyon. Nakakatakot sigurong mapunta sa ganito sa ibang bansa. Ang kanyang mainit na puso ay matinding kaibahan sa pagtataksil na naranasan ko sa Roma. Ngunit sa kabila ng aming mga pagsisikap, patuloy na humihip ang oras. Halos 1.5 oras na lang bago umalis ang eroplano. Nagdesisyon si Javier na hindi na pwedeng maghintay pa. Muli siya nakipag-ugnayan sa pulis ng paliparan at nagmungkahi siya na mismo ang pumunta sa garahe ng bus para kumpirmahin. Ako na mismo ang pupunta at babalik. Pakiusap, maghintay ka rito. Hinawakan ko siya. Javier, wag na. Baka masyado ka nang nagpapagod. Hindi. Sa sitwasyon ngayon, ito ang pinakamabilis na paraan. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Matatag na sinabi ni Javier. Habang pansamantala siyang umalis sa upuan, tumawag sa akin ang tauhan ng airline. Miss, malapit na po ang oras ng take-off. Hindi pa po kayo nakapag-check-in. May problema po ba? Nauutal kong sinabi ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng pasaporte. Ang tauhan ay nagpahayag ng panghihinayang, ngunit matatag na sinabi, hindi po kayo pwedeng sumakay ng walang pasaporte. Pasensya na po. Nang ibinaba ko ang telepono, muli akong nalunod sa malalim na kawalan ng pag-asa. Ang paningin ko ay nagdilim. Pumunta ako sa Pilipinas para makalimutan ang pagkawala sa Roma, ngunit ngayon, babalik ako ng may mas malaki at mas totoo na pagkawala. Pati ang pera na para sana sa kasal ay nawala na. Wala na akong magagawa sa Pilipinas. Bumalik si Javier sa aking tabi. Lumapit siya at maingat na nagsalita. Julia, ipinasuri ko na ng detalyado sa mga tauhan ng kumpanya ng bus ang loob ng bus sa garahe, ngunit wala pa ring nakikitang bag. Yumuko ako. Ang lahat ng pag-asa ay gumuho. Ang aking boses ay parang isang bulong. Ano na ang gagawin ko ngayon? Nalampasan ko na ang eroplano. Wala akong pasaporte at halos wala ng pera. Sa sandaling iyon, nagbigay si Javier ng isang mahalagang pahiwatig. Sandali. May koneksiyon ba sa kandado ng pag-asa ang kahit anong bagay sa loob ng bag? Gulat akong tumingin sa kanya. May maliit na bag na pinaglalagyan ko ng gintong kandado. Pero paano mo nalaman? Nag-isip si Javier at sinabi, naalala ko na binanggit mo ang kwento ng Azure Heights at ng kandado sa ating usapan. Kadalasan, ang pasaporte at wallet ay inilalagay sa labas para madaling gamitin. Ngunit ang mga souvenir na pinapahalagahan ng mga manlalakbay ay inilalagay sa loob. Ang maliit na bag ng kandado ay maaaring nakatago sa pinakamaliit na sulok ng bag. Nakakita na ako ng maraming bagahe ng manlalakbay sa paliparang ito. Ang mas pinahahalagahan na bagay, mas inilalagay sa mas tago na lugar. Ang sinabi ni Javier ay nagbigay sa akin ng malaking pag-unawa. Ang pinakamahalaga sa akin ay hindi ang pasaporte o pera, kundi ang kandado na naglalaman ng aking hiling para sa isang bagong buhay. Naalala ko na itinago ko ang kandado sa pinakaloob na bahagi ng backpack, sa isang may zipper na compartment. Teka, baka nandoon din ang pasaporte? Naalala ko na nilagay ko ang pasaporte sa labas ng bag, nag-alala, at muling inilabas at mukhang inilagay ko ito kasama ng bag ng kandado sa pinakaloob na bahagi. Ipinaliwanag ko kay Javier ang detalye ng bag, sinasabi sa kanya ang pinakamahihirap hanapin na sulok. Sa loob ng bag, may zipper pa na compartment. Sa loob niyon, may maliit na pulang tela na bag na pinaglalagyan ng kandado. Malamang nandoon din ang pasaporte. Indas kam sa Fuscarika, Enisor, agad na tumawag si Javier sa contact person sa garahe ng bus at ipinaliwanag ang tiyak na lokasyon. Sa loob ng bag, may zipper pa. Tingnan niyo po ang maliit na telang bag doon. Ang sitwasyong ito ay hindi na lang simpleng pagkawala. Ito ang aking unang pagkilos ng paglaban sa kawalan ng pag-asa. Hindi na ako ang pasibong biktima na naghihintay ng tulong. Sa pamamagitan ng pahiwatig ni Javier, nagbigay ako ng mahalagang clue na maaaring magpabago ng aking sitwasyon.
Lumipas ang humigit kumulang 10 minuto. Ang aking puso ay halos sumabog. Nakatingin ako sa telepono ni Javier. Biglang tumunog ang telepono. Kinuha ni Javier ang tawag ng may kaba. Nagbitaw siya ng ilang salita sa Tagalog at biglang bumuntong hininga. Tumawa si Javier, nakatingin sa akin ng may tuwa. Miss Julia, nakita na ang bag. Ayon sa sinabi mo, nasa pinakaloob na bulsa ng bag. Ang pasaporte at wallet ay nandoon lahat. Inaayos tanan agad antar masa, asa, ayos tanan tarman. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tensiyon sa aking katawan ay lumabas. Halos hindi ako makatayo. Pumatak ang luha ng pasasalamat. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng pasaporte, kundi isang himala na ang hiling na binuo ko ng mag-isa sa gitna ng pagtataksil at kawalan ng pag-asa ay sa wakas ay nagkaroon ng katuparan. Ito ang unang pagbabago sa direksyon ng aking bagong buhay. Bagamat nalampasan ko ang eroplano, nabawi ko ang pinakamahalaga, ang bag na naglalaman ng aking hiling at ang aking pagkakakilanlan. Hiniling ni Javier sa kumpanya ng bus na ihatid ang bag sa Lost and Found Center ng Paliparan. Maingat siyang humaplos sa aking balikat at nagsabi, "Ngayon, pwede ka nang huminga ng maluwag. Kahit nalampasan mo ang eroplano, nahawakan mo ang iyong lifeline. Mula ngayon, tutulungan kita sa isyu ng tirahan at pakikipag-ugnayan sa embahada. Tuloy-tuloy kitang tutulungan kahit tapos na ang oras ng trabaho ko." Umiiyak akong nagpasalamat sa kanya. "Maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa iyo, Javier, siguro." Nang sandaling iyon, naunawaan ko na hindi na sayang ang aking sakripisyo at pagsisikap. Ang mabuting puso ay sa huli ay mas malakas kaysa sa masamang pagtataksil. Ang paglaban ng aking buhay ay nagsimula sa estranghero na ito, isang tauhan ng serbisyo sa paliparan sa Pilipinas. Ang pagkikita na ito ay hindi isang simpleng aksidente. Ito mismo ang pagsisimula ng kapalaran na hiniling ko sa aking kandado sa Azure Heights. Bagamat nabawi ko ang bag, na stranded pa rin ako sa Pilipinas at nalampasan ko ang eroplano at wala akong pambili ng susunod na tiket. Nang malaman ni Javier ang aking sitwasyon, kalmado niya akong tinulungan. Kinuha niya ang bag sa Lost and Found at ipinakumpirma sa akin. Nandoon ang aking pasaporte, nandoon ang wallet at ligtas din ang gintong bag ng kandado na nakatago sa pinakaloob. Maraming salamat talaga. Hindi ko alam kung paano ko suklian ang kabaitang ito. Taos-puso akong nagpahayag ng aking pasasalamat. Ngumiti si Javier at nagsabi, "Ano ang suklian? Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ang mahalaga ngayon ay umalis ka sa komplikadong paliparan na ito at kalmahin mo ang sarili mo. Ingan noro sanda na kanimasta mahapfani sanda na kana. This kana kana." Tinulungan niya akong maghanap ng matutuluyan para sa isang araw, isang murang at ligtas na lugar malapit sa paliparan. Ibinigay din niya sa akin ang kanyang personal na numero ng telepono. "Makipag-ugnayan ka lang sa akin kung kailangan mo ng tulong." Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa tinutuluyan ko malapit sa paliparan. Nawala ang kawalan ng pag-asa noong nakaraang gabi. Bumalik ang magkahalong damdamin. Sa proseso ng pagkuha ng nawawalang bagay, nakilala ko ang pinakamahalagang destiny. Bagamat nakakapanghinayang na nalampasan ko ang eroplano, bigla kong naunawaan. Kung hindi nawala ang aking pasaporte, hinding-hindi ko makikilala si Javier. Ang aking krisis ay ang pagkakataon ng tadhana na magkita kami. Nag-text ako kay Javier, nagpahayag ng aking taos-pusong pasasalamat at hiniling naman libre ako ng tanghalian. Nag-alinlangan siya sandali ngunit masaya siyang pumayag. Nagkita kami sa isang maliit na kainan ng Filipino malapit sa paliparan. Sa harap ng adobo at sinigang, natural kaming nag-usap. Nagkuwento si Javier tungkol sa kanyang buhay bilang empleyado ng gobyerno. Sinabi ko naman sa kanya ang kwento ng aking pagdating sa Pilipinas matapos makipaghiwalay, kung paanong gumuho ang aking buhay dahil sa pagtataksil, at kung gaano kadesperado ang hiling na sinabit ko sa kandado sa Azure Heights. Tahimik siyang nakinig sa akin, na nagpakita ng malalim na empatiya sa kanyang mga mata. Nang matapos ko ang kwento tungkol sa kandado, maingat na nagsalita si Javier tungkol sa sarili niyang kwento. "Sa totoo lang, ako rin." Huminto siya at nagpatuloy. "Kamakailan lang, iniwan din ako ng babaeng mapapangasawa ko. Agad akong nagulat. May stable akong trabaho, pero sinabi niya na masyado akong ordinaryo at iniwan niya ako. Sabi niya, mahihirapan siyang makasal sa akin at kailangan niyang maghanap ng mas may kakayahang lalaki." Ang boses ni Javier ay kalmado, ngunit ang sakit na nilalaman nito ay malalim.
Ang aking pagtataksil at ang pagkawala ni Javier ay magkaiba, ngunit nakakonekta sa isang malalim na pagkakapareho. Pareho kaming nawala ng pag-ibig. Kung ako ay iniwan dahil sa pera, siya naman ay binaliwala dahil sa kanyang ordinaryong buhay. Nagbigay kami ng ginhawa sa isa't isa sa aming mga sugat. Nakaramdam ako ng ginhawa sa pagsasabi ng aking sakit. Nakaramdam siya ng paggaling sa pagsasabi ng kanyang sakit. Sinabi ko kay Javier na kailangan kong bumalik sa Roma at mag-book ng susunod na tiket. Sa sandaling iyon, tumingin sa akin si Javier at nagtanong ng isang napakahalagang tanong. Miss Julia, kailangan mo ba talagang bumalik sa Roma? Gusto mo bang bumalik sa malamig na alaalang iyon? Ang kanyang tanong ay humingi sa akin ng bagong desisyon. Nawalan ako ng lahat sa Roma at nakahawak ako sa pagkakataon na mabawi ang lahat sa Pilipinas. Nag-alinlangan ako sandali. Ngunit matatag akong umiling. Hindi. Ayaw ko nang bumalik. Gusto kong simulan ang aking bagong buhay dito tulad ng hiniling ko sa kandado. Nang marinig ang sagot ko, masaya si Javier nang ngumiti. Kung gayon, kanselahin mo ang tiket. Tutulungan kitang mamuhay sa Pilipinas sa natitirang panahon. Tutulungan kitang maghanap ng mas murang matutuluyan para sa pangmatagalang pamumuhay at matutulungan din kitang matuto ng Tagalog. Gusto kong tulungan si Miss Julia na makahanap ng pag-asa sa Pilipinas. Ito ang paglaban ni Javier. Nagdesisyon siyang wag nang manatili sa anino ng babaeng nag-iwan sa kanya dahil sa kanyang pagiging ordinaryo. Sa pamamagitan ng pagtulong sa akin, binaligtad niya ang kanyang nawalang pagpapahalaga sa sarili. Nagbigay siya ng matatag na pundasyon para sa aking bagong buhay sa Pilipinas. Tinanggap ko ang mungkahi ni Javier at kinansela ang aking tiket. Ngunit nag-aalala pa rin ako. Kaya ko ba talagang manirahan sa banyagang bansa? Baka masyado ko na siyang binibigyan ng pabigat. Sa sandaling iyon, parang nabasa ni Javier ang aking isip at sinabi, "Huwag kang mag-alala. Ang pagtulong ko kay Miss Julia ay pagsuporta sa iyong pag-asa. Sa totoo lang, para rin ito sa akin. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo, muli kong naramdaman ang halaga ng buhay." Mula noon, araw-araw kaming nagkikita. Tinuturuan ako ni Javier ng Tagalog. Pagkatapos ng trabaho, sinasabi sa akin ang tungkol sa kultura ng Pilipinas at ang mga detalye na kailangan para manirahan dito. Ang kanyang tulong ay parang mainit na simoy ng tagsibol na kaibahan sa malamig na pagtataksil na naranasan ko sa Roma. Naramdaman ko ang kapangyarihan ng tunay na tadhana. Lumipas ang isang buwan. Ang aming relasyon ay hindi na lang tagatulong at tinutulungan. Nagsimula kaming magkaroon ng malalim na pagmamahal sa isa't isa. Ang kanyang kalmado at matatag na karakter ay nagdala ng kapayapaan sa aking nag-aalalang puso. Ang aking maliwanag at positibong enerhiya ay nagbigay sigla sa kanyang ordinaryong buhay. Isang araw, bumalik kami sa Azure Heights. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, maraming mga kandado ang kumikinang. Nakita ko ang gintong kandado na isinabit ko. Puno ng damdamin ang aking dibdib. Hinawakan ni Javier ang aking kamay. Kung hindi ka naglagay ng kandado rito, hinding-hindi tayo magkikita. Siguro, ang tadhana natin ay natupad sa pamamagitan ng krisis mo nang mawala ang iyong pasaporte. Nang marinig ko ang kanyang mga salita, umiyak ako. Ito ang sandali kung saan ang aking kawalan ng pag-asa ay naging pag-ibig. Hindi na ako nakatali sa nakaraan. Ang bida ng aking buhay ay ako, at ang aking kaligayahan ay ang aking bagong kinabukasan kasama si Javier. Ang aming relasyon ay lumampas sa simpleng tadhana at naging tunay na pag-ibig. Matapos ang aming pag-amin sa Azure Heights, mabilis na lumago ang aming pag-ibig. Si Javier ang naging pinakamatatag kong suporta. Ako ang naging pinakamaliwanag na ilaw sa kanyang buhay. Ang aming pagkikita ay lumampas sa simpleng pag-iibigan. Ito ay isang katuparan ng tadhana na nagpagaling sa aming mga sugat at lumikha ng isang bagong buhay. Lumipas ang ilang buwan, nag-propose sa akin si Javier. Muli niya akong dinala sa Azure Heights, sa tabi mismo ng gintong kandado na magkasama naming natagpuan. Naglagay si Javier ng isa pang kulay puting kandado. "Julia, gusto kong sumali sa himala na ginawa mo. Gusto kong makasama ka at gumawa ng pinaka-espesyal na pag-ibig sa gitna ng ordinaryong buhay." Ang kanyang proposal ay ganap na kaibahan sa pagtataksil na naranasan ko sa Roma. Ito ang pinakatotoo at wagas na pagpapakita ng pagmamahal. Umiyak ako ng luha ng kaligayahan at tinanggap ang kanyang proposal. Ang aking buhay ay ganap na nagbago. Ang paglalakbay sa Pilipinas na sinimulan ko gamit ang wedding fund ay nagbigay sa akin ng tunay na pag-ibig, hindi pera. Ang aming kasal ay naganap sa pagpapala ng aming mga magulang.
Bagamat malayo ang aking mga magulang sa Italia, taos-puso silang sumuporta sa amin sa pamamagitan ng video call. Noong una, nag-aalala ang ina ni Javier nang una niya akong makita dahil sa culture gap, ngunit nang makita niya ang aking sinseridad at kung paano ko pinahahalagahan ang kanyang anak, agad siyang nagbukas ng puso. Sinabi sa akin ng aking biyenan, si Javier ay matagal nang nasasaktan dahil sa pagiging ordinaryo. Nang dumating ka, Julia, parang binigyan mo siya ng isang espesyal na buhay. Maraming salamat talaga. Ang sinabi ng aking biyenan ay nagbigay sa akin ng malaking pag-unawa. Ang aking wagas na pag-asa ay pumuno sa pagkawala ni Javier at ginawang espesyal ang aming ordinaryong buhay. Matapos kami ikasal, namuhay kami ng simple at masayang araw-araw. Si Javier ay tapat na nagtatrabaho bilang tauhan ng serbisyo sa paliparan. Habang ako naman ay nag-aaral ng Tagalog at nagsisikap na masanay sa kultura ng Pilipinas. Hindi na ako isang lonely expatriate. Dito na ang aking tahanan, ang aking bagong bayan. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa kaibigan kong si Sofia. Julia, narinig mo na ba ang balita tungkol sa dating fiancé mo si Marco? Kinabahan ako. Nagkaroon siya ng problema sa kumpanya at nawalan siya ng lahat. Mukhang hindi niya alam kung ano ang ginawa niyang mali at ngayon ay baon siya sa utang at nahihirapan. Nang marinig ko ang balitang iyon, wala akong naramdamang galit. Wala nang puwang para sa paghihiganti o galit sa aking puso. Tinaksilan niya ako ngunit sa huli, tinaksilan niya ang sarili niya. Ang kanyang masamang gawa ay humantong sa kanyang sariling pagbagsak. Wala akong nararamdamang awa sa kanya. Ang nakaraan ay tuluyang nabura sa aking buhay. Pagkatapos ng 2 taon ng kasal, sa wakas ay nakuha ko na ang pagkamamamayan ng Pilipinas. Nag-imbita kami ni Javier sa aking mga magulang na bumisita sa Pilipinas. Maingat na naghanda si Javier ng lahat para sa kanyang in-laws. Tulad ng kanyang ina, nagpakita rin siya ng taos-pusong paggalang at kabaitan sa aking mga magulang. Nang dumating ang aking mga magulang sa NAIA, niyakap nila si Javier ng may init. Ang kanilang mga mata ay puno ng malalim na tiwala at pag-antig sa kanilang manugang. Sinabi sa akin ng aking mga magulang, Julia, tama talaga ang pinili mo. Ang nawala sa iyo ay nabawi ng ilang beses. Nagkita ang aking mga magulang at ang kanyang mga magulang sa kauna-unahang pagkakataon. Bagamat may language barrier, nag-usap sila ng taos-puso. Nag-translate kami ni Javier, ngunit ang kanilang mga tingin at ngiti ay nagsasabing sila ay pamilya na. Nakita ko noong araw na iyon kung paanong ang kultura ng Roma at ang kultura ng Pilipinas ay perpektong nagsama-sama sa ilalim ng pangalan ng pag-ibig. Ang aking buhay ay umabot na sa perpektong kapayapaan at kaligayahan. Umiyak ang aking ina nang marinig ang kwento tungkol sa gintong kandado. Ang kandadong iyon ang talagang nagdala ng himala sa aming anak, ano? Hinawakan ko ang kamay ng aking ina. Oo ma. Noong naglagay ng kandado ang iba para mangako ng pag-ibig, ako naman ay naglagay para sa pag-asa. At ang pag-asang iyon ay lumampas sa simpleng pag-ibig at nagbigay sa akin ng buong buhay, ang pinakamahalaga sa lahat. Si Javier ay hindi lang ang tauhan ng paliparan na tumulong sa akin na mahanap ang aking pasaporte, kundi ang gabay ng tadhana na nagbukas ng pinto sa aking bagong buhay. Ang aming buhay ay hindi marangya. Ngunit ang bawat umaga na magkasama kaming nagising ay mainit. Pinapahalagahan namin ang isa't isa sa aming simpleng buhay. Sa gitna ng pagiging ordinaryo na ito, nararamdaman namin ang pinakamalaking kaligayahan. Naalala ko ang dating fiancé ni Javier na binaliwala ang kanyang pagiging ordinaryo. At si Marco, ang dating fiancé ko na hindi marunong magmahal sa ordinaryo. Naunawaan ko kung gaano sila katanga. Ang tunay na kaligayahan ay hindi sa mga espesyal na pangyayari, kundi nakatago sa ordinaryong araw-araw. Ang aming kwento ay hindi lang simpleng kwento ng international marriage, kundi isang kwento na nagpapakita na kung hindi mo nawawalang wagas na pag-asa kahit sa kawalan ng pag-asa, ang mundo ay tiyak na tutugon sa iyo ng isang kapalit na tadhana. Hindi ko na hinahanap ang aking bayan. Dahil ang aking bagong buhay ay nakaugat na ng malalim sa lupa ng Pilipinas na puno ng pag-ibig at tiwala. Pagkatapos ng 2 taon ng kasal, namuhay kami ni Javier ng tahimik sa isang maliit na apartment sa Tawiran, lungsod ng Maynila or Quezon City for a major area equivalent to New Taipei. Matatanaw ang lawak ng Manila Bay sa labas ng bintana, tulad ng dagat. Ang aming puso ay puno ng tahimik na kaligayahan. Natapos ko na ang proseso ng pagkuha ng pagkamamamayan ng Pilipinas. Ngayon, sa mga dokumento at sa aking puso,
Ako ay isang ganap na Filipina. Ito ang pinakahuling gantimpala ng taus-pusong hiling na sinabit ko sa kandado sa Azure Heights. Minsan, pumupunta kami ni Javier sa maliit na Filipino restaurant malapit sa Paliparan kung saan kami unang nagkita. Pag-upo roon, naaalala namin ang sandaling iyon nang nawala ang aking pasaporte at handa akong sumuko. Habang umiiyak ako sa kawalan ng pag-asa, sinakripisyo ni Javier ang oras niya para tulungan ako. Ang kanyang sakripisyo ay nagpagaling sa sugat ng pagtataksil. Naunawaan ko noon na ang krisis sa ating buhay ay tiyak na darating bilang isang pagkakataon na nakabalat kayo. Kung hindi nawala ang aking pasaporte, hindi ko sana nakilala si Javier. Kung hindi ako tinaksil sa Roma, hindi ako sana magdedesisyong pumunta sa Pilipinas. Ang aking pinakamalaking sakit ay nagbukas ng daanan ng tadhana patungo sa aking pinakamalaking kaligayahan. Sinasabi ng iba na ang kandado ng pag-asa ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig, ngunit para sa akin, ito ay simbolo ng pananampalataya sa isang bagong buhay. Naniniwala ako sa hindi nakikitang tadhana at ang pananampalatayang iyon ay nagdala sa akin kay Javier, ang pinakatotoo at pinakakongkretong kapalit. Sa buhay, kapag pakiramdam natin ay nawalan na tayo ng lahat, doon natin malalaman kung ano ang pinakamahalaga. Hindi iyon pera o karangalan, kundi ang pananampalataya sa sarili at ang wagas na puso. Ang pag-ibig ay maaaring tumawid sa mga bansa, at ang sakit ay sa huli ay mapapagaling ng mas malaking kaligayahan. Ang aking buhay ang nagpapatunay nito. Kung ikaw ngayon ay nag-iisa o nag-aalinlangan sa kawalan ng pag-asa, tandaan mo ang aking kwento. Ang kandado ng pag-asa na sinabit mo ay tiyak na magiging katotohanan. Ngayon, iiwanan ko na ang lahat ng sakit sa nakaraan at lilikha kami ni Javier ng aming bagong buhay. Ang aming buhay ay patuloy na magiging ordinaryo, ngunit ang ordinaryo na ito mismo ang pinaka-hindi ordinaryong himala na taus-puso kong hiniling sa Azure Heights. Maglagay ka rin ng maliit na hiling sa iyong puso ngayon. Ang hiling na iyon ang magiging himala mo bukas. Pagkatapos ng isang taon sa maliit na apartment sa tabi ng Manila Bay, lalong naging matatag ang aming pang-araw-araw na buhay ni Javier. Tuwing umaga, magkasama kaming nag-aalmusal. Pupunta siya sa Paliparan para magtrabaho at ako naman ay pupunta sa community center para sa Tagalog class. Ang aking kasanayan sa Tagalog ay sapat na para makipag-usap ng natural sa aming mga kapitbahay. Nakakapag-bargain na rin ako ng maayos sa palengke. Ang mga ate at nanay sa Pilipinas ay pumupuri sa akin. Wow, ang galing mong magtagalog. Hindi ka mukhang dayuhan. Sa tuwing naririnig ko iyon, puno ako ng kagalakan. Hindi na ako isang dayuhan, kundi isang tunay na bahagi ng lupaing ito. Isang Sabado, pumunta kami ni Javier sa Quiapo Night Market or Binondo. Ang abalang night market ay puno ng sigla at iba't ibang amoy ng pagkain ang umaakit sa amin. Bumili kami ng lumpia, puto bumbong at sagot gulaman. Naupo kami sa mga plastik na upuan sa gilid ng kalsada, tinitingnan ng mga taong naglalakad. Salamat Javier, bigla kong sinabi. Nagtataka siyang tumingin sa akin. Salamat? Bakit? Salamat sa pagtulong mo sa akin noon. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na magsimulang muli sa Pilipinas. Salamat sa pagiging asawa ko. Malambing na hinawakan ni Javier ang aking kamay. Ako dapat ang magpasalamat, Julia. Nang dumating ka, ganap na nagbago ang buhay ko. Dati, pakiramdam ko ay ordinaryo at walang halaga ako. Pero ngayon, iba na. Dahil sa iyo, bawat araw ay may kahulugan. Kaya kami, magkahawak kamay. Naupo sa gilid ng kalsada sa night market, tinitingnan ng gabi sa Pilipinas. Ang ordinaryong sandaling ito ay mas mahalaga sa akin kaysa sa anumang karangyaan. Pag-uwi, binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang aking email. May isang mensahe mula kay Sofia. Sa email, nakasulat ang kalagayan ng aming mga kaibigan sa Roma. May kalakip ding larawan ang mga kaibigan namin na nagtipon-tipon sa kapehan na madalas naming puntahan. Tiningnan ko ang larawan at may kakaiba kong naramdaman. Iyon ang mundo kung saan ako nabuhay noon, ngunit ngayon ay pakiramdam ko ay napakalayo na. Hindi dahil sa distansya, kundi dahil ang aking puso ay ganap nang sa lugar na ito. Sumagot ako kay Sofia. Sinabi sa kanya kung gaano ako kasaya sa Pilipinas at naglakip ako ng larawan namin ni Javier sa Manila Bay. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tugon mula kay Sofia. Sabi niya, masaya siyang makita ang aking ngiti at ang aking mga mata ngayon ay ganap na iba kaysa noong nasa Roma ako puno ng liwanag. Noong hapong iyon, bumisita ang aking mga biyenan sa aming bahay.
Nagdala ang aking biyanan ng sarili niyang nilutong adobo at mga side dish. Julia, kumain ka pa. Masyado kang payat. Palagi siyang nag-aalala na hindi ako sapat ang nakakain. Umupo kaming apat sa maliit na hapagkainan. Kumakain at nagkukuwentuhan na parang isang tunay na pamilya. Ang aking biyanang lalaki ay tahimik, ngunit palagi siyang nagmamalasakit sa amin. Nagtatanong siya tungkol sa trabaho ni Javier at sa pag-aaral ko ng Tagalog. Ang galing mo talaga, Julia. 2 taon ka pa lang sa Pilipinas pero ang ganda na ng Tagalog mo. Ang biyanang lalaki ay bihirang pumuri kaya naantig ako. Pagkatapos ng hapunan, hinila ako ng aking biyanan at palihim na nagtanong, Julia, kailan mo ako bibigyan ng apo? Namula ang mukha ko. Ngumiti si Javier sa tabi ko. Ma, hayaan lang natin. Huwag yun na muna kaming madaliin. Tumawa ang biyenan. Sige, sige. Nagtatanong lang ako. Pero magsipag kayo ha. Pag-alis ng aking mga biyenan, umupo kami ni Javier sa balkoni, tinitingnan ang Manila Bay. Ang tubig ng dagat sa gabi ay nagre-reflect sa mga ilaw ng lungsod. Napakaganda. Javier, gusto mo ba ng bata? Tanong ko. Nag-isip siya. Gusto ko, pero hindi tayo nagmamadali. Ayos na tayo ngayon. Kapag handa ka na, saka natin pag-usapan. Ang kanyang pagiging maunawain ay nagpakilos sa akin. Ito ang dahilan kung bakit mahal ko siya. Palagi niyang inuuna ang aking nararamdaman. Noong gabing iyon, humiga ako sa kama, iniisip ang kinabukasan. Siguro balang araw magkakaroon kami ng sarili naming anak. Isang bata na ipinanganak sa Pilipinas, na may lahing Italyano at Filipino. Ang batang iyon ay magsasalita ng Tagalog at Italyano. Kakain siya ng adobo at pizza. Siya ang magiging tulay na nag-uugnay sa dalawang kultura. Nang maisip ko iyon, napangiti ako. Ang aking buhay ay talagang nagbago. Umakyat ako mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. At ngayon ay nakatayo ako sa rurok ng kaligayahan. Lahat ng ito ay dahil sa gintong kandado, dahil pinili kong maniwala sa pag-asa kahit sa pinakamadilim na sandali. Makalipas ang ilang buwan, sa wakas ay nakuha ko na ang aking Philippine Identification Card, IT. Noong araw na iyon, pumunta kami ni Javier sa Civil Registry Office para kunin ang ID. Nang ibigay sa akin ng tauhan ang maliit na card, napaluha ako. Hindi lang ito isang ID, kundi isang patunay ng aking bagong buhay, isang patunay na ako ay kabilang sa lupaing ito. Tiningnan ni Javier ang aking mga luha at malambing niya akong niyakap. Congratulations, Julia, ngayon isa ka ng tunay na Filipina. Kumuha kami ng larawan kasama ang ID at ipinadala sa aming mga pamilya. Lahat ay masaya at nagpadala ng mga mensahe ng pagbati. Noong weekend na iyon, nagdesisyon kaming bumalik sa Azure Heights. Bumisita sa lugar na nagpabago sa aming buhay. Nakatayo sa viewing deck, nakita ko ang 2 kandado, ang gintong kandado ko, at ang puting kandado ni Javier. Magkatabi sila, kumikinang sa sikat ng araw. Naalala mo pa nung unang beses akong pumunta rito? Tanong ko kay Javier. Noon, puno ako ng kawalan ng pag-asa at gusto ko lang ng isang bagong simula. Hindi ko kailanman inakala na makukuha ko ang lahat ng ito. Inilagay ni Javier ang kanyang kamay sa aking balikat. Alam mo ba, Julia? Pakiramdam ko ang 2 kandadong ito ay tulad natin. Ang ginto mo ay sumasagisag sa pag-asa at tapang. Ang puti ko naman ay sumasagisag sa kalinisan at pangako. Kapag magkasama sila, sila ay perpektong nagpupuno sa isa't isa. Tulad natin, ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking puso. Lumingon ako, tinitingnan ang tanawin ng Maynila. Ang lungsod na ito ay naging tahanan ko na. Pagbaba sa Azure Heights, umupo kami sa isang kapehan malapit doon. Umorder ako ng sagot gulaman at si Javier naman ay umorder ng Filipino coffee. Javier, naaalala mo pa ba ang dating fiancé mo? Bigla kong tanong. Nagulat si Javier sandali at pagkatapos ay umiling. Sa totoo lang, matagal ko na siyang hindi iniisip. Ngayon, sa tingin ko, ang pag-alis niya ang pinakamahusay na nangyari. Kung hindi siya umalis, hindi ko sana nakilala sa paliparan. Tumango ako, sumasang-ayon. Ganoon din ako. Ang pagtataksil ni Marco ay labis na nagpasakit sa akin. Ngunit ngayon, naunawaan ko na ang tadhana ay naglinis lang ng espasyo para sa mas mabuting tao. Nagtawanan kaming 2. Ang sakit sa nakaraan ay ganap ng naging fertilizer para sa aming paglago. Pauwi, dumaan kami sa isang baby store. Biglang tumigil si Javier, tinitingnan ang crib at mga laruan sa display window. Julia, anong tingin mo magiging hitsura ng anak natin? Tanong niya.
Nakangiti. Tumingin din ako sa display window, iniisip ang aming magiging anak. Malamang, magkakaroon siya ng mga mata mo at ilong ko. Ang cute noon, sabi ni Javier. Puno ng pag-asa ang mga mata. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa kama. Nakatulog na si Javier. Tahimik akong bumangon at nagtungo sa balcony. Ang Manila Bay ay tahimik na dumadaloy sa ilalim ng buwan. Ang mga ilaw ng lungsod ay maliwanag. Naalala ko ang sarili ko, 2 taon na ang nakalipas ang babaeng may pusong wasak sa kalye ng Roma dahil sa pagtataksil. Kung makakabalik ako sa nakaraan at makakausap siya, ano ang sasabihin ko? Sasabihin ko, Julia, huwag kang matakot. Ang sakit na ito ay lilipas. Handa ka na para sa isang kamanghamanghang paglalakbay. Pupunta ka sa isang lugar na tinatawag na Pilipinas. Makikilala mo ang isang mabait na lalaki. Makikita mo ang tunay na kaligayahan. Kaya, magtiis ka pa ng kaunti, ha? Ngumiti ako at bumalik sa kama, humiga sa tabi ni Javier. Sa kanyang pagtulog, humarap siya at inilagay ang kanyang braso sa akin. Pumikit ako, puno ng pasasalamat. Pasasalamat sa sarili ko na pinili ang pag-asa kahit sa kawalan ng pag-asa. Pasasalamat sa gintong kandado. Pasasalamat sa tadhana. At higit sa lahat, pasasalamat na dumating si Javier sa aking buhay. Pagkagising ko kinabukasan, pumasok ang sikat ng araw sa silid. Nakabangon na si Javier, naghahanda ng almusal sa kusina. Naamoy ko ang pritong itlog at toast. Magandang umaga, mahal, sabi ko habang pumasok sa kusina at niyakap siya mula sa likod. Magandang umaga, saan mo gustong pumunta ngayon? Tanong ni Javier. Paano kung pumunta tayo sa Manila Baywalk? Matagal na tayong hindi nakakapunta doon. Magandang ideya. Naglakad kami sa Manila Baywalk. Kumain ng isaw at banana Q at tiningnan ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang mga ordinaryong sandaling ito ang bumubuo sa aming masayang pang-araw-araw na buhay. Pauwi, tumunog ang aking telepono. Video call mula sa aking ina. Julia, pinag-iisipan namin ng tatay mo na bumisita ulit dyan sa susunod na buwan. Ano sa tingin mo? Masayang sabi ng aking ina. Napakaganda. Excited kami ni Javier. Nang ibinaba ko ang telepono, humarap ako kay Javier. Pupunta ang mga magulang ko sa susunod na buwan. Ayos lang. Sa pagkakataong ito, dalhin natin sila sa Palawan. A well-known tourist spot equivalent. Hindi pa sila nakakapunta sa Timog. Mungkahi ni Javier. Magandang ideya. Gusto nila iyon. Noong gabing iyon, sinimulan naming planuhin ang itineraryo ng pagbisita ng aking mga magulang. Habang tinitingnan ko si Javier na seryosong nagpaplano, muli kong naramdaman ang bigat ng kaligayahan. Ang lalaking ito, ang lalaking sinabing ordinaryo, ay nagbigay sa akin ng mas totoo na kinabukasan kaysa sa anumang marangyang pangako sa pamamagitan ng kanyang kabaitan, sinseridad at pag-ibig. Sa labas ng bintana, ang skyline ng Maynila ay kumikinang na parang mga bituin. Alam ko na ang aking kuwento ay patuloy na magpapatuloy. Ngunit anuman ang mangyari sa kinabukasan, handa na ako. Dahil natutunan ko na ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na kaligayahan ay hindi sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagpili na maniwala, pagpili ng pag-asa, at pagpili ng pag-ibig matapos maranasan ang sakit. Ang gintong kandado ay nakasabit pa rin sa viewing deck ng Azure Heights, nagpapatotoo sa pag-ibig namin ni Javier at nagpapaalala sa bawat dumadaan, hanggat naglakas loob kang humiling, hanggat naglakas loob kang maniwala, magaganap ang himala. At ako, si Julia, ang buhay na patunay niyon. Sondis. 9 secondes.